Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 43 ng Omniscient Reader's Viewpoint, at kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat. Sa sandaling nahawakan ko ang watawat, nakaramdam ako ng malakas na enerhiyang umakyat sa buong katawan ko. Orihinal na para ito kay Yoo Jong-hyuk ng ikatlong pag-ikot, pero sa puntong iyon, wala na itong pakialam. Sapat na ang lakas niya. Naglabas ang sistema ng mensahe na si Kim Dokja ang sumakop sa puting watawat, at kung walang makakaagaw nito sa loob ng 5 minuto, mapupunta sa akin ang kontrol ng Chungmuro. Isang timer ang lumitaw sa ere, nagsisimula sa 5 minuto. Namutla si Gong Pil-do at sumigaw, inuutusan ang lahat na agawin ang watawat bago maubos ang oras. Nagising ang mga miyembro ng alyansa mula sa pagkabigla at agad akong sinugod, sabay kaming nagkatinginan ni Lee Hyun-sung at tinawag ang isa't isa. Walang pag-aalinlangan kong inihagis sa kanya ang Hercules shield at sinabi kong itapon na ang dati niyang gamit. Nalito siya sa umpisa, ngunit mabilis niyang naunawaan at lumitaw ang malaking ngiti sa kanyang mukha. Ginamit niya ang eksklusibong kasanayang wide area defense, at isang malinaw na harang ang nabuo sa paligid ng aming grupo, nakasentro sa kalasad. Ito ang pangalawang kakayahan ng isang A-grade item. Bumangga rito ang mga umaatake at pilit itong sinira gamit ang kanilang E-grade at F-grade na mga sandata, ngunit walang epekto ang mga ito. Sa desperasyon, lumingon ang mga miyembro ng alyansa kay Gong Pil-do. Malaki na ang pag-unlad ng kanyang armed zone at pinaliit niya ito upang mapabilis ang cooldown. Ngunit bago pa siya makakilos, ginamit ko ang aking command rights. Inutusan ko siyang manatiling nakadapa hanggang payagan ko siyang tumayo. Muling bumagsak ang kanyang ulo sa sahig dahil sa puwersa ng kontrata. Nagpanik ang mga kasamahan niya at sinubukang buhatin siya, ngunit masyado siyang mabigat. Pagkatapos, inutusan ko siyang patayin ang mga turret at manahimik sa loob ng 30 minuto. Sa ilang salita lamang, ang dating makapangyarihang landlord ay naging walang silbi, dahilan upang matulala ang lahat, kasama sina Lee Hyun-sung, Yoo Sang-a, at Jung Hee-won. Umiti ako at kinausap ang mga tao sa paligid. May natitira pang 29 na katao, 20 mula sa Landlord Alliance at 9 pa kasama ang aking grupo. Binigyan ko sila ng 2 pagpipilian, umalis sa Chungmuro papunta sa ibang estasyon o manatili at mapasailalim sa aking pamumuno. Binalaan ko silang magdesisyon bago magsimula ang susunod na senaryo kung ayaw nilang mapahamak. Nag-aalangan silang tumingin sa akin, kay Gong Pil-do, at sa lagusang papunta sa ibang estasyon. Nilinaw kong hindi ko pipigilan ang gustong umalis, ngunit ang mananatili ay susunod sa aking mga patakaran. Nangako akong matatapos na ang mapang-aping sistema ng Landlord Alliance at hindi ko hahayaang muling yurakan ang mahihina. May ilang agad na pumili sa aking panig, iniisip na mas ligtas iyon matapos silang maghirap sa ilalim ng alyansa. May iba namang nagsabing magiging bagong pinuno lang ako. Hindi ko itinanggi iyon, ngunit sinabi kong hindi ako mangongolekta ng buwis o survival money. Nangako akong magbibigay ng proteksyon laban sa mga panlabas na banta, ngunit hindi makikialam sa bawat personal na alitan. Binigyan ko sila ng 1 minutong magpasya, ngunit mabilis na silang pumili. Ang ilang dating miyembro ng alyansa ay yumuko at nagpasalamat sa pagtanggap ko sa kanila kahit sa kanilang mga nagawa. Nagbigay ng mensahe ang sistema na may mga nagsimulang magtiwala sa akin, hindi lahat ay nanatili. 5 miyembro ng alyansa ang nagpasyang umalis sa Chungmuro at sinubukan pang isama si Gong Pil-do. Pinahinto ko sila at sinabi kong akin na siya ngayon. Matapos ang ilang galit na salita at bigong paghikayat sa iba na sumama, umalis sila papuntang Myeongdong upang maging bagong mga landlord sa ibang lugar. Sa kasamaang palad, ang paggala sa ika-4 na senaryo ay gagawin lamang silang biktima. Lumipas ang 5 minuto at natapos ang sub-senaryo. Nakakuha ako ng 1,000 coins at ipinakita ng puting watawat ang tunay nitong kapangyarihan. 24 na katao na ang nasa grupo ko. Bagamat hindi pa sapat ang aking reputasyon upang makuha ang titulong hari, nagkaroon ako ng kontrol sa Chungmuro Group at ng karapatang parusahan ang mga hindi susunod. Pinili kong huwag parusahan ang mga umalis.
Epektibo ang takot sa pagkontrol ng tao, ngunit hindi iyon ang uri ng pamumunong gusto ko. Tiningnan ko ang lahat at nagpasalamat. Si Lee Hyun-sung ay tumingin sa akin ng may paghanga, habang sina Yo Sang-ah at Jung Hee-won ay tahimik na tumango. Ang iba naman ay may halong pag-iingat at pagtanggap sa kanilang mga mukha. Magulo pa silang grupo, ngunit hindi iyon masamang simula. Makalipas ang ilang sandali, lumitaw si Bihyong at masayang inanunsyo na dahil may napili ng kinatawan, magsisimula na ang ika-4 na pangunahing senaryo. Ang bagong senaryo, pakikibaka para sa watawat, ay nangangailangan na ipagtanggol ng bawat estasyon ang kanilang watawat habang sinusubukang sakupin ang sa iba. Tanging ang mga kinatawan lamang ang maaaring magdala ng watawat, at ang pagkawala nito ay nangangahulugang pagkawala ng buong grupo. Upang mabuhay, kailangan naming sakupin ang Changsin Station sa loob ng 12 araw o lahat kami ay mamamatay. Matapos basahin ang mga kondisyon, ipinaliwanag ni Jung Hee-won na kailangan naming bantayan ang aming watawat habang inilalagay ito sa ibang estasyon. Sumang-ayon si Lee Hyun-sung at idinagdag na ang target namin ay ang Changsin Station sa Line 6. Agad na nagsimulang magplano ang grupo, may magbabantay sa Cheongmuro, may magsisiyasat ng ruta, at hahatiin ang mga tungkulin. Nakakagaan sa pakiramdam na makita silang nagtutulungan. Ngunit habang umaasa sina Lee Hyun-sung at Yo Sang-ah na matatapos ang senaryo ng walang mamamatay, alam kong mali iyon. Walang senaryo na walang casualty. At mas maraming mamamatay sa isang ito kaysa sa mga nauna. Pagkatapos, inanunsyo ng sistema na wala na ang safety barriers ng Cheongmuro at maaari ng malayang bumiyahe sa ibang estasyon. Habang abala ang iba sa pagpaplano, nilapitan ko si Gong Pil-du. Natapos na ang utos kong manahimik siya, ngunit nahirapan pa rin siyang magsalita. Sinabi kong tapos na ang panahon ng mga landlord at kailangan niyang bitawan ang pagkahumaling sa teritoryo kung gusto niyang mabuhay. Pagkatapos, inalok ko siya ng tungkulin, protektahan ang Cheongmuro. Napakahalaga ng kanyang kakayahan, at hanggat siya ang nagbabantay, mahirap itong sakupin. Nag-aalinlangan si Gong Pil-du at tinanong kung bakit siya susunod sa akin. Nangako akong hindi ko siya pipilitin gamit ang utos sa pagkakataong iyon, may gantimpala kung makikipagtulungan siya. Sa huli, binanggit ko ang kanyang pamilya. Nanlaki ang kanyang mga mata nang mapagtanto niyang may alam ako tungkol sa isang bagay na napaka-personal para sa kanya. Bago pa siya makasagot, isang malakas na ingay ang umalingaw-ngaw mula sa lagusan, isang nakakabinging busina ang tumunog. Tinamaan ng mga ilaw ang riles ng Line 4. Umalinggaw ang tunog ng makina ng motorsiklo at amoy ng usok ng tambutso ang pumuno sa estasyon. May paparating sa Cheongmuro at diyan nagtatapos ang kabanata 43 ng Omniscient Reader's Viewpoint. May nanonood pa ba? Mag-comment naman sa baba mga ka-TV at hanggang sa susunod, paalam.